Hello mga ka-Wonderham, may bago na naman tayong video, pero ito yung kadugtong ng video natin kahapon. Yung video natin kahapon na about polynomial function, yan, may kinumpleto tayong table. Ngayon naman yung same na function na yon ay igagraph natin at gagawin natin ang table of signs. Ano ba yung table of signs? So, graph the polynomial function y is equal to x plus 4 times x plus 2 times x minus 1 times x minus 3. So, paano natin igagraph yan? Una, hanapin natin yung roots ng polynomial function. So, napag-aralan na rin natin yan. May video na rin tayo nung nakaraan. So, gagawin mong i-equal mo sa 0 yung y para makuha mo yung mga roots. So, x plus 4, x plus 2, x minus 1, x minus 3. Kapag equal 0 na, ibig sabihin yung bawat isang factor, apat na factor to, di ba? Bawat isang factor, pwede mo nang i-equal sa 0 para ma-solve mo yung mga roots. So, halimbawa, itong x plus 4, i-equal mo sa 0. So, anong magiging value ng x? Yung positive 4, lilipat mo sa kanan, magiging negative 4. So, x equals negative 4. So, yun yung isang root mo, negative 4. So, ganun din ang gagawin mo dun sa iba. I-equal mo isa-isa to sa 0. So, ang magiging roots niyan, ito x plus 2, ang root niya, negative 2, x minus 1, plus 1, x minus 3, plus 3. So, binalibaliktad mo lang yung sign. Naging negative 4, negative 2, plus 1, plus 3. Itong apat na to yung roots nitong polynomial function na to. Yun din yung x-intercept kasi ito yung value ng x kapag ang y mo ay 0. So kung ilalagay na natin agad sa graph yung points, so negative 4, 0. Saan ba yun? Negative 4. Sa x-axis lahat yun. Ito yung isang point, negative 4. Ano yung isa? Negative 2. So dito yun, negative 2. Plus 1, ito plus 1. So dito yon. At ano pa? Plus 3. So dito yon. So ayan yung apat na roots natin, apat na x-intercept din. Yan yung mga points sa x-axis. Ang kasunod naman natin gagawin ay ang table of signs. So ano ba yung table of signs? So, ano meron dito? May intervals tayo. Ito yung mga intervals. Test value. Ito yung mga test value. Ito yung mga factors natin. Ito yun, di ba? Ito yun. Ito yung polynomial. Tapos, position of the curve relative to the x-axis. So, madami, di ba? Mukhang madugo. Pero, iisa-isahin natin to. Yung intervals, x is less than negative 4. X is greater than negative 4 but less than negative 2. X is greater than negative 2 but less than negative 1. X is greater than 1. Ay, less than 1 pala to. Negative 1 ata nasabi ko. X is greater than 1. X is less than 3. X is greater than 3. So, saan to nakuha? Dito yan nakuha sa mga points natin sa ating mga x-intercept. So, para kasing hinati-hati mo yan sa 4. So, itong dinivide mo sa 4. So, paano ba gagawin ko? So, itong nasa kaliwa ng negative 4, syempre, x is less than negative 4 yan. So, lahat na nasa kaliwa nito negative 4. Ito namang nasa pagitan ng negative 4 at negative 2, syempre, x is greater than negative 4, x is less than negative 2. So, imagine ninyo magkakahati yan, hinati-hati natin yan. Yan. Ito naman nasa pagitan ng negative 2 tsaka ng 1. X is greater than negative 2. X is less than 1. Tapos ito naman nasa pagitan ng 1 at 3. So x is greater than 1. X is less than 3. Tapos ito namang nasa kanan ng 3 ay x is greater than 3. So yan yung mga interval. Yan yung hati-hati. Hinati-hati mo sa magkakabukod na grupo yung pagitan ng mga x-intercept natin. So ito yon, interval. Ano naman yung test value?
Yung test value, isip ka lang nung number na naandun sa lugar na hinati-hati mo. Kunwari, ang test value mo sa x is less than negative 4 ay negative 5. So, ibig sabihin, ang example, ang tinest mo na value, negative 5 kasi nandito siya sa part ng x is less than negative 4. So, itest natin yung negative 5. Kapag sinubstitute mo yung negative 5 sa x dito, sa bawat factor, so, negative 5 plus 4, ang sagot doon ay negative 1, di ba? So, lalagay mo dito yung sign negative. So, yung mga sign lang ilalagay mo. So, negative 5 naman, substitute mo dito. Negative 5 plus 2, negative 3. So, negative din yung magiging sagot. Negative 5 minus 1, negative 6. Negative din. Negative 5 minus 3, negative 8. So, negative din ang sagot. So, ito naman yung polynomial. Ito yung function natin. Anong magiging sign nito? Negative ba o positive? So, pag pinag-multiply mo yung mga factor, so, yung mga sign, pag mo-multiply mo, negative times negative, positive. So, positive times negative, negative. So, naging negative ulit. Negative times negative, positive. So, ang magiging sign ng ating function kapag negative 5 ang tinest natin, positive. Kasi nag-times ka ng 4 na negative, magiging positive. Negative times negative times negative times negative, positive. So, ano yung position of the curve relative to the x-axis? Kapag positive, ang ating sign ng ating function, above the x-axis yun. So, ganun lang yun. Pag positive, above the x-axis. Pag negative, below the x-axis. So, ito naman negative 3. Ang test value natin sa interval na negative 4 is less than x, x is less than negative 2 kasi sa pagitan siya ng negative 4 at negative 2, yung negative 3. So, palit naman natin dito. Negative 3 plus 4 ay positive 1, di ba? So, positive to. Negative 3 plus 2, negative 1. So, negative. Negative 3 minus 1, negative 4. So, negative. Negative 3 minus 3, negative 6. So, negative. So, ano ang magiging sign ng function kapag may isang positive at 4 na negative, pinag-multiply mo to lahat? So, positive times negative equals negative, times negative equals positive, times negative is equal to negative. So, kapag nag-multiply ka pala ng 4 na sign, positive isa. Positive times negative times negative times negative equals negative. So, yun ang magiging sign mo. Try naman natin yung 0. Yung 0 naman yung test value natin. Kasi yun yung nasa pagitan ng negative 2 tsaka ng 1. So, pag pinalit mo ang 0 sa x plus 4, 0 plus 4, positive yun. 4. 0 plus 2, positive pa rin. Plus 2. 0 minus 1, negative. Kasi negative 1 ang sagot. 0 minus 3, negative 3 ang sagot. So, negative. So, anong magiging sign ng function kapag pinag-multiply mo dalawang positive at dalawang negative? So, positive times positive, positive ang sagot. Positive times negative, negative ang sagot. Negative times negative, positive ang sagot. So, positive to. Balikan pala natin to, nakalimutan kong sulat to. Itong pangalawang interval natin, negative yung value ng function. So, anong position ng curve relative to the x-axis? Pag negative, below, susulat mo dito. So, ito naman sa pangatlo, positive uli. So, above. So, ito na yung pang-apat na test value natin, 2. Kasi 2, nasa gitna siya ng 1, tsaka ng 3. So, 2, palit mo sa x, 2 plus 4, positive 6, positive. 2 plus 2, positive 4. So, positive pa rin. 2 minus 1, positive 1, positive pa rin. 2 minus 3, negative 1, so negative. So, anong magiging sign ng ating polynomial function? So, pag pinag-times mo positive sa positive, positive. Tinimes mo uli sa isa pang positive, positive uli. Tinimes mo sa isang negative, ay negative. So, kapag negative ang sign ng function, ang position ng curve ay
below ng x-axis. So last 4 kasi 4 ay greater than 3. So ito yung test value natin. Substitute natin dito. 4 plus 4 positive 8, positive. 4 plus 2 positive 6, so positive. 4 minus 1 positive 3, positive pa rin. 4 minus 3 positive 1. So, ano ang magiging sign ng polynomial function? Positive times positive times positive times positive. So, pinag-times mo 4 na positive. Siyempre, positive ang magiging sagot nun. Positive times positive. So, positive ang polynomial function. Ibig sabihin, ang position ng curve ay above the x-axis. So, anong ibig sabihin yan? So, dito sa interval na x is less than negative 4, dito, ang curve ay nasa above ng x-axis. So, ibig sabihin, yung linya niyan, pag gumawa ka ng linya, yung curve niya ay pataas sa x-axis. Papaganon. So, above ng x-axis, pataas siya. Meron pala akong idadagdag na point. Nakalimutan ko. Yung ginawa natin kahapon, meron tayong mga na-solve na point dito eh. So, negative 5 yung x, 144 yung y. So, kapag negative 5 daw yung x, 144 yung y, kaso masyado na siyang mataas. So, huwag na natin ilagay. Pag negative 3 yung x, negative 24 yung y. Negative 3 yung x, negative 24 yung y. So, banda rito yun, banda rito. Ano pa ba? Kapag 0 ang x, 24 ang y. 0 ang x, 24 ang y. So, banda rito. Yan, meron tayong dagdag na point para mas accurate yung sketch natin ng graph. So, ano naman kapag dito sa interval na to, x is greater than negative 4, x is less than negative 2. Ito yun, itong pagitan nitong negative 4 at negative 2. Ang sabi, ang curve daw ay below ng x-axis. So, dito siya dadaan. Pero may isa na tayong point dito. So, madadaanan siya. Kapag ganito. Yan. So, dito sa pagitan nito, ang linya, ang curve ay nasa baba lang ng x-axis. So, ito medyo pangit yung pagkakaano natin. Pero dapat straight pala yan. So, parang ganito pala dapat. So, rough sketch lang naman to. Hindi ito talaga yung accurate. Pinapakita lang natin yung magiging itsura ng graph kung paano ang line niya. Pero kung gusto mo mas maging accurate, syempre, magsasubstitute ka ng maraming points para masakto yung linya mo. So, next, yung interval naman na sa pagitan ng negative 2 at 1, ang position ng curve ay above ng x-axis. So, pagitan ng negative 2 at 1, above ng x-axis. Tapos may isa pa tayong point dito. So, parang ganito mangyayari dyan. Yan, kasi above siya ng x-axis, nasa taas nito. Kaya ganyan yung curve niya. So, sa pagitan naman ng 1 at 3, below ng x-axis. 1 tsaka 3, below. So, yung curve mo nasa ibaba ng x-axis. So, mga ganyan. Tapos, babalik ka dun sa isa pang point. Yan. So, last, yung x is greater than 3, ang curve niya above. X is greater than 3, so lahat na nang nasa kanan dyan, above. So, curve ka lang. Dire-diretso mo lang. Positive yung linya mo above ng x-axis. So, ganyan na magiging graph ng ating function na y equals x plus 4, x plus 2, x minus 1 times x minus 3. So, ganyan na itsura niya. Para siyang W.
So again, rough sketch lang to. Ibig sabihin, hindi siya accurate na accurate, pero ganyan ang itsura niya, korting W. Ang mahalaga lang dyan, napakita mo na sa interval na to, umakyat na siya, dire-diretso na siya pataas dyan. Sa pagitan nito, nasa baba yung curve. Sa pagitan nito, nasa taas yung curve. At sa pagitan nito, nasa baba din. Pagkatapos, umakyat na siya dito sa kanan. So ayan ang ating video kung paano mag-graph ng polynomial function at kung paano complete ng table of signs. Bye-bye!